Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Manalas ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung handa ka na bang humarap sa Great White Throne Judgment. Alam ba natin na ang mga mangyayari sa dulo ng lahat, sa dulo ng mundo at sa dulo ng panahon? Lahat ito ay may kwento ng buhay. Ang Biblia ay malinaw sinasabi ay patungkol dyan. Ayon sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15, may isang paghuhusga na magaganap na tinatawag na Great White Throne Judgment. Ang sinasabi sa ating scripture ngayong araw, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Isang araw lahat ng tao, buhay man o patay, ay haharap sa ating Panginoon. Walang sino man na makakatakas o makakalusot mula sa hukumang ito. Lahat tayo harap at huhusgahan ayon sa ating mga nagawa. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, the Great White Throne is the final judgment. Ito ang pinakahuling paghuhusga. Wala nang kasunod o susunod na chance man. Kung dito ay hindi tayo natagpuan sa Book of Life, wala nang second chance. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang, siguraduhin na natin ang ating pangalan ay masusulat o nakasulat na roon. Hindi to parang quiz na pwede nating ulitin at ito ay di natin pwedeng dayain. At ito ang eternal na consequences ng ating mga actions dito sa ating mundo. Kalawa, judgment is based on the book of works. Ayon sa Biblia, may mga aklat na binubuksan. Dito nakasulat ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama. Sa harap ng Diyos, walang matatago o walang hindi makikita. Hindi natin pwedeng sabihin nakalimutan ko lamang dahil lahat ng kilos, salita at iniisip natin ay nakatala sa aklat na ito. Kaya mahalagang pamumuhay na may takot sa Diyos araw-araw. Katatlo ay salvation is based on the book of life. Tandaan din natin na hindi gawa ang mapagpaligtas sa atin, bagkus ang kaligtasan ay nakabase sa kung ang pangalan mo ay sa book of life. At kung ang pangalan mo ay may susulat lang doon kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Hindi sapat ang pagiging mabait. Hindi kailangan natin si Kristo sa ating puso at siya ang magiging daan sa katotohanan at sa buhay. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, know your priorities. Saan ba natin inubos ang ating oras? Mas inuuna ba natin ang ating career, ang mga kaibigan, ang mga kalandian kaysa sa relasyon natin sa Panginoon? Hindi masama magtrabaho o magsaya, pero kung hindi natin binibigyan ng oras ang Diyos, ay magkakaroon tayo ng problema. Tayo ay magbalik loob, ayusin ang ating mga priorities habang tayo ay may oras pa. Kalawa, live according to your calling. Bawat tao ay may layunin, may purpose. Hindi tayo basta aksidente lamang. Bawat araw ay isang pagkakataon na tuparin ang calling mo bilang isang anak ng Diyos. Maging ilaw ka, maging asin ka. Huwag kang mamuhay sa compromise. Kung Kristiyano ka talaga, dapat kitang-kita sa buhay mo, hindi lamang sa iyong mga salita, kundi pati sa gawa. Itatlo ay prepare your whole family. Hindi lang sarili natin ang dapat nating ihanda, kundi pati ang ating mga pamilya. Mahalaga ang pamilya, kung kaya wag nating hayaan na tayo lamang ang maliligtas o sarili lang naman natin ang maliligtas. Tayo magbahagi ng salita ng Diyos, tayo mag-devotion, panalangin natin sila dahil at the end of the day, gusto ng Diyos na buong sambahayan natin ay kasama natin sa langit. Kung kaya dito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.